platform ang Ginoo. Amen? So, this morning, we have all the reason para mo celebrate sa kaayo sa atong buhi nga Dios. The fact na ipamatakan niya this morning, that's one of the greatest miracle na gibuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Praise God. So, allow each one of us na kanang i-switch, i-switch at daw nato ang atong kaugalingon, i-tune in sa nato nga. I-make sure nato nga naagit ta diri karon. Amen? Ato sa atong kalimtan ang mga butang na atong ipambilin sa atong panimalay, mga butang na atong ipambilin sa atong trabaho, sa eskwelahan, sa asa man kagibutang sa Ginoo. And let us focus today na mahatag nato what is best para sa atong buhi nga Dios. Amen? So, ihatag nato ang atong pinaka-the best na pagpakpak, pagsayaw, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Shall we all stand? This is the day that the Lord has made for us to rejoice in His goodness. Amen? Pwede ba nato hatagan si Lord pinaka-kusog na pagkalakot? Hallelujah! The best song offering that we can offer to the Lord today. Oh, blessed be your holy name! Blessed be your
nag-iisa. We are not alone. Ani nga kinabuhi, O Diyos. Naa ka na every now and then the perform of milagro sa mga mata ko sa kinabuhi. Oh, we remember the miracle you've done. That you calmed the storm, O God, together with your disciples. And in this life, Lord, maka-experience man miglahi-lahing ng mga storm, O God, sa mga kinabuhi. We know that you are with us in the boat. We are not alone. Padayon among gideklara nga ikaw ang Diyos nga gatubag sa mga pag-ampo. Ikaw ang Diyos na kaya mo buhat ang mga dagkong butang sa mga kinabuhi. Oh, we worship you today. We continue to honor you in our midst today. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumirinig ng panalangin, bawat daing, bawat ibig, ay iyong napapatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay lumalaig. Dinggin itong pasamo, tanggapin ang pag-ibig. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumititig ng panalangin, bawat daing, bawat ibig, ay iyong napapatid. Kami sa'yo ay lumalapit,
always you, Lord. Nag-perform. Kung milagro sa mga kinabuhi. Lord, with this, we are at peace, O God. Lord, whatever happened, Ginoo, sa mga umaabot pa nga adlaw sa among kinabuhi, you will always be the Jesus who will perform signs, wonders, and miracles over our lives.
kaayo wala kita na ipasagdan at katagan na punta niya o bagong kinabuhi, bagong adlaw o bagong pusong. So karon na kabut before na maminaw sa pulong sa Ginoo, no? Ato sa i-welcome ang atong mga bisita na atay bisita. Ato i-welcome si Christine Saison. Ato sa mag-introduce. Praise God. Palakpakan nato, Lord. Welcome sa GIL family. So, hoping na ako makauban next Sunday ito maabot ng mga Sunday. So, this morning, dako kaayong pribilehiyo no nga himong kabangin sa usa ka dako nga ministeryo no nga gipiyag sa Ginoo sa gitawag nga Gideon International wala na siya Gideon. I mean, kinsa dili ang familiar sa katabi kang mga gagmay nga mga Bible sa unang panahon na blue nga ipanghatag sa to sa school. No? Kinsang familiar ana? Okay, so kana siya, ako ganin na ako ingana na dawagan ko na ako na sa samtang estudyante pa ko. And kabalo ba mo nga atong simbahan is part sa misyon nga gabuhaton ani nga mga katawhan sa Dios nga nagkumitar sa ilang kinabuhi. Although dili kita makaadto sa dalan nga eskwelahan, apan ang atong pagtanong, pag-contribute, mga prayer, nakaabot na sa lain-lain nga mga lugar, nakapanghatag sila ang mga Bible. And recently lang daw, ingon pa sa itong mga KTV, ingon sila nga nakadawat daw silang mga Bible kaya nangato daw sa school. So, every year man God, naa sila ginatawag nga pastors banquet, ginapasalamatan nila ang mga pastors tungod sa suporta. So, kada kabuntagon, ato sang tugutan no, nga paistoryahan nato ang usa sa Gideon International nga representative. Atong i-welcome si Brother Dante Dumuca from Bukidnon, North Camp, Balay City. So, ato siya i-welcome sa palakpakan na itong Lord Alive Minister, si Brother, and siya ang mag-hatag sa itong information kung sa diay ang Gideon International. Akong ihatag sa iya ang time. Mindanao State Association Convention. Doon naman nag-aspire na sa mga nasa Bukidnon that they can also host. Pero ako may venue, with God's grace, karon nakahimot ta sa pangyaring semana, Friday or Saturday, that we are here. Okay, di naman siguro bago sa inyo, kung kinsa yung mga Gideon. But who are the Gideons are? Okay, isa-isa, based on my part, as a Gideon. Gideon is an international association of Christian businessmen and professional made for the service of the Lord. Ano mga Gideon? Tuyuan na nila, just to win people by personal testimony or personal work sa mga individual Gideons na in order also makatabang sa pagpalaknag sa ingarihan sa Diyos while we are on this earth that we have. Ang Gideon's one of its main task is just to win people to spread the gospel of Jesus Christ
distributing Bibles. So, ako muna ipamot ang mga Bibles, example, sa manin, nga kunan nyo, ginabutan na namo sa mga hotels, hotels rooms o hospital, pagkabutan nga jail, military camps, school, and other establishment na approved sa Gideon's cabinet. And furthermore, Gideon's members are consist of business and professional who believe in the Bible as an inspired word of God. Sa membro sa Gideon, most of it is it nakikita pagtulya sa Ginoo, that is the eternal Son of God. Nasili mo na as your own personal Lord and Savior. And besides that, you are good standing sa imong evangelical church, congregation or assembly, mga asa ka na bilo. So, kahit soon, sabi na sa malaki, if you have that capacity or character, you are very much welcome din sa Gideon's International Association of Christian Businessmen. To look back, kung tanawin nato po, ang Gideon's di lang sa mga churches bito, sabi na sa mga Pentecostal churches. Kasi kaya, ayaw mo rin din hasta yung diri sa ito. Ang kanil, mga laki may gamay. Mga gamay. So, one of this, tulong pa history of Gideon's, on July 1, 1899, three person by Nicholson, Hill and Knights, they invite a meeting at all Christian traveling salesmen at YMCA, Johns Mill, Wisconsin, and UIC. Out of 30 persons invited, 3 of them appeared under the organization meeting. Sila na tulo nagawin na, sa ilang bang invitar, wala ganito nga, sila na tulo, yet, they have the courage to pursue the same organization. Ay tulo naman sila, na yung Presidente Samuel Hill, William Knight, si Vice President, at John Nicholson, si Secretary Treasurer. With God's direction, ganlan nila ang association as Gideon's. From the taken for the book of Judges. Tulo naman during that night, nagpadlaw, yet they knelt to the Lord and prayed. So they claimed the Lord's promise in Luke 10:2. Pray therefore that the Lord of the harvest should send forth laborers into the harvest. So that the Lord will deliver more harvester for the harvest is so plenty. That is the shout that three Gideon founders during 1989 on that day, July 1. Another meeting was held 2 months later, September 1, 1899. There were 12 was invited. So ang nag-response sa ilang mapito. So niregister na pito. So nahimo na sila na pulo. 1 year later, with the grace of God, on July 1, 1900, the members increased 600 and others are destroyed. So karon, na mo, ang Gideons are now operating internationally or globally. So as of December 2024, Gideons had a global statistic out of 201 countries. We are operating. Total Gideon's camp, ang camps naman ng mga chapter lugar. Like din sa Bukidnon, natin mga chapter, Bukidnon South, Bukidnon North. Kami sa Balay-Balay, po si Dennis, po sila sa Valencia. Camps, total Gideon's camp of 2,075. Gideon members of about 245,000 na auxiliary, that was the wife of the Gideons, that is 150,000. Here in the Philippines, since 1953, the Gideons about 2,500. Ang Gideons auxiliary ng mga wife, about 1,700. Total chapter, yung mga chapter sa nationwide, 175, sa Gideons at auxiliary, 150. Okay, kung tanawon, ang Gideons had already printed scripture about 101 language throughout the world. Pero sa Pilipinas, na-inom sa mga ginasisipin nato, English, Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano, o Samareño.
pagkatanaw ko na ito, ang Gideons, naka-distribute globally, we have already distributed about 2.6 billion since 1908. Pwede naman nagsugod. Since 1908, naka-print ang mga Gideon, o naka-distribute, up to 2024, about 2.6 billion. Sige, atong pero if you equate that, ato pa mo tanaw na itong population sa kalibutan, we are about 7.3 billion, yet ang 2.6 lang ang na-produce o na-distribute sa Gideons, organic katumak o katong tanaw. The first billion since 1908, payon sa 2001, 93 years, nakabot ang mga trabaho sa Gideon, makadistribute ng Bible, about 93 years. But the second billion with the grace of God, nakuha lang sa Gideon of 13 years from 2000 to 2015. Now, the balance of 600 billion began sa 2016 up to the present. Sa dinibot sa ato sa Pilipinas, katong talahon since 1953 to present, about 84 million na po ang atong na-distribute ng Bible din sa atong tibuok kapuputan. Sa bukid nun, for the fiscal year 2023, ang bukid nun naka-distribute o 45,000. Sa south, about 15,000. Sa north, about 30,000. Kung tanaw mo ang kinunpot, since 1975, estimatedly more or less about 800,000 copies ang na-distribute na din sa Kinon by the Gideons International. So, kaysa una, usa pa. Then, kung naduha ang chapter sa Kinon camp. So, more or less estimated about 800,000. Pero i-equate lang, i-equate na ito Yapon. Anong natin sa Bukina, we are already about 1.2 million. Di Yapon siya match. Inanaan sila. So, scripture printed po sa prices sa mga in our part, among nang internationally, naman nakabis. Then, from the offerings o sa among individual pages, ang mga cost of printing sa all the new Bibles, 300 pesos, Hospital Testament, 150,000. Kanang ginabutan naman sa big side. Then, kung New Testament ka rin kagmay, karoon na dati sa about 75 pesos. So, muna natin pasalamatan things counts. Kaya ang Center International and tuaman sa US, niagigit tulog economic crisis ang US. But yet, tungkol karon, ako pa manay milagro that the continuous flow and printing of the Bible, ang mga Biblia, ginagapadayon with the grace of God. I want to tell sa mga testimony, there are people na kita mo, naluwas po, pinagi sa mga hinatag mga Biblia sa mga Gideons. One of this, example, si Brad Terry Hawkins of South Florida, a young man who became a drug dealer. He was arrested and placed to the Federal Penitentiary. He received a New Testament Bible where Gideons had the opportunity to visit the jail. He made the some pages of the New Testament as a rolling paper because he was at the game of the rolling paper niya. As the Spirit of the Lord worked on, when he continued doing that, wala mo gitsa si James kaya na magiging sa presyon, ano magiging kanin mo, santi, napugo siya basa, nabasa niya ang Bible until the Spirit of the Lord worked on him and I continued reading until dito niya, nailan sa Jesus Christ ay ang kinabuhi seriously. Siya read the Bible, singing, sayang kaingon sila na maragabuan siya sa iyang pauban ng asma yung mga inmates. Yet,
the Spirit Lord work to Brother Hopkins kung na handle na-release siya sa presyuhan. Until now, karon nahimo na po siyang usa ka pastor dito sa Florida. Those are only one of the things nga nahimo sa pag-distribute lang sa atong Biblia. At dili po sa ato locally. Recently, siya nahimo na mo siyang testimony giver sa niaging semana as our during the pastor's event ang nahimo dito that when Jun Mabalo, Iligan City with his siblings and his gangs nakasimbo po sila ng New Testament, ihimo po nilang ruling paper sa marijuana. But sa di panahurot sa ilang kaya siyempre nagsugod sa sinundanan panahurot nagkasakit man ko naman ang kanang grupo nagkasakit kunya ang nung nila magigabaan sila sa pulong sa Ginoo. So yet also maghatok na naman sila yet when you mabano rida sa katanaw-tanaw wa pa siguro na abot sa ilang paghimuro ng paper ang mga pages sa New Testament wa pa na until nga nabasahan niya ang John 3:16. John 3:16 kabalo naman wala the Holy Spirit can make your soul and spirit handled po siya nahimo sa pastor sa evangelical church also and Iligan. Small mas nahimo siyang testimony giver namo kung niagi pastor Steven in sa Hotel Susana. Other experience for this no sa amo po ng part during Bible distribution. Di ba, labi lang natay passion dito pag-evangelize sa tao, pag-witnessing. Mapun niya i-share sa inyo that during Bible distribution, just like when you distribute, pag-distribute na mo sa mga Bible, amo pong tanawon, o iba si ma'am, libre ba sila, that's the time po na siyempre, kanya-kanya ng diskarte. Either you use the Roman word of salvation, the John 3:16 way. So, most of it, mga average na doon ay 30 to 40 sa classroom. Pag-distribute na naman na at least, makasina siya prayer na. So, sa amang part, sa ikan, pag-evangelize, hinahin mo po na murag pulsam, nag-wholesale dito. Constant kaya siyempre na 30 student in one room naka-isa kadlaw na distribution kaya makaagi ka ko opat so adto sa 100 opat ug 30 mga 120 na ang nasangyawan nimo napadawat pa gyud mo and during that day so those are the experience that I have i-share po kaninyo nga if possible kung na mga but standing here, gusto ko na yung membro, you're much welcome here so that you can also experience. Labi na kung natay passion sa pag-witness o pag-ibang sa ibang media. Okay. So at this chance, those are the things nga ako lang ika-report. So ako kayong pagpasalamat kay you have given us the time for here. So ang amo na po, we need your support in the Gideon Ministry, your prayer that this activity or this association will go on and go with you until the coming of Lord Jesus Christ. Kaya mission ang Gideon is just like a missionary arm sa mga churches. Dili man siya religious organization. Kami mga Gideon klase-klase ang membro na at least membro siya sa evangelical church. Sa kung usakan na you are free to join, labi natin sa pag-join ka rin, I invite you to join with the Gideon's International in his Bukidnon South Camp. Then, we also, we are authorized whatever may hatag po sa church as our partner, all of those things nga hatag, at the last centavo that
will go to the printing of the Bibles. Doon din sa mga distribution, paingon sa mga etc. Individual individual sa packet na sa regions o sa pagkato sa Bible distribution ang personal. So that's all for the regions. So akong tanawon, kaya pulong man sa Ginoo. John 4:48 nagaingon. The grass withers, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. Mao po tayo ato amo na itong gibarugan o sa pareho ta whereas gingon where the symbol in preaching the kingdom of our Lord Jesus Christ. So nangyayon ako ang Gideon's International. Thank you, Pastor Abraham, for giving us the time for the information. What are the things that done by the Gideons at this junction? Din mga kusog sa atong probinsya, paingon sa atong nasod as well as globally. So, thank you. Daghan kayong salamat. Ang Diyos magapanalangin.